Panyawan Herbal Capsule. Ako nga pala si Jericho Rosales at simula ng pagkakuha ko ng Panyawan Herbal Capsule, laking pasalamat ko talaga kay Dr. Alternative dahil lahat ng sakit sa aking katawan, lahat ng katikat, lahat ng lamig-lamig ay nawala na ng ilang araw lang. Kaya nire-recommend ako lahat ng mga tao dito sa aming mga lalawigan na mag-inom ng Panyawan Herbal Capsule para mawala na din lahat ng mga sakit at mga pangit na sa inyong katawan. Yun ang aking masasabi. Pinang natulungan at namangha sa bisa at epektibo ng iBerry. Siguro dala na ng edad ko, pero kapag nagbabasa ako ng dyaryo, hindi ko na mabasa na maayos. Malabo na ng aking mata at hindi ko na makita yung mga numero at yung mga alpabetiko. Ngunit pagkainom ko ng iBerry ay nawala na ang aking paglabo. Dahil ko po ay nawala ng katarata. iBerry, available in Mercury Drug at sa lahat ng mga suking butika sa inyong lugar. No approved therapeutic claims. Time checks brought to you by Newsep. Paspas ginhawa, iwas hawa. That time check was brought to you by LBC, your shortcut to the port. Now accepting LCLC cargo through over 100 LBC branches nationwide. When all my labors and trials are o'er, and I am safe on that beautiful shore, just to be near the dear Lord I adore, will through the ages be glory for me. Good day, this is Brother Luis Ibarola, listening all the way from Manila, Philippines. Tune in to Baya 88.8 FM, the only online streaming Baptist radio station in Bahrain. The best choice for sound Christian music. Huwag mong ipagpilitang iwan kita o bumalik sa aking pagkasunod sa iyo, sapagkat kung saan ka pupunta, ako'y pupunta, at kung saan ka titira, ako'y titira. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan, at ang iyong Diyos ay magiging aking Diyos. Ang Biblia. Iba't ibang kwento sa Biblia, nakapupulutan ng gintong aral mula sa Diyos. Ito ang Biblia. sa ating Radyo Sine. Esther chapter 4. Sa bawat henerasyon, may isang kwento na parang ibinubulong ng langit. Tahimik, malalim, at puno ng layunin. Isang kwento ng isang babae na hindi hinanap ang korona, ngunit handang isuko ang buhay para sa iba. Ito ang kwento ni Esther. Isang kwento ng tapang sa gitna ng takot, ng pananampalataya sa panahon ng panganib, at ng pagkilos sa oras na walang katiyakan. Isang kwento ng pagtugon sa tawag ng Diyos. Sa lungsod ng Susa, isang madilim na balita ang kumalat. Isang kautusan mula sa hari, ang lahat ng Hudyo ay lilipulin. At dito nagsimula ang kwento ng isang babaeng tinawag ng Diyos para sa panahong ito. Kami yung bayan. Patawarin mo kami. Iligtas mo kami. Narinig mo na ba? Pati mga bata at matanda, walang ligtas. Oo, ayun din ang aking nabalitaan. Ano na ang ating gagawin?
Tayo'y manalangin at mag-ayuno. Hatach, bakit ganon ang ayos ni Mordecai? Bakit siya nagdadalamhati? Mahal na Reyna, may masamang balita. May utos ang hari na lipulin ang lahat ng Hudyo. Ipinapakiusap ni Mordecai na iyong tiyo na lumapit ka sa hari at mamagitan para sa iyong bayan. Ngunit, alam mo ang batas. Sino mang lumapit sa hari nang hindi tinatawag ay maaaring patayin. 30 araw na akong hindi pinapatawag. Tapos ko na makausap ang Reyna. Ako na may tutungo papunta kay Mordecai. Ayun siya! Mordecai! Hatach, naparito ka na. Ano ang tugon ng Reyna? Mordecai! Ito ang sagot ni Reyna. Natatakot siyang lumapit sa hari. Sabihin mo sa Reyna, huwag mong isipin na ligtas ka dahil nasa palasyo ka. Kung mananatili kang tahimik, ang kaligtasan ay nagmumula sa iba. Ngunit, ikaw at ang iyong pamilya ay mapapahamak. Baka ikaw ay inuluklok bilang Reyna sa panahong ito. Narito na ulit ako sa palasyo. Kakausapin ko muli ang Reyna Esther upang ipabatid ang mensahe ni Mordecai. Mahal na Reyna, ito ang sinabi ni Mordecai. Sabihin mo sa kanya, tipunin ang lahat ng Hudyo sa Susa. Mag-ayuno kayo para sa akin sa loob ng 3 araw. Kami ng aking mga katulong ay mag-aayuno rin. Pagkatapos, lalapit ako sa hari. Kahit labag sa kautusan ng hari. At kung ako'y mamamatay, mamamatay ako. At kaya't si Esther ay sumunod sa kanyang misyon at tungkulin bilang isang Hudyo na handang isinugal ang kanyang buhay, naging kasangkapan ng Diyos upang iligtas ang kanyang bayan. Sa oras ng panganib, pinili niyang sumunod at ang kanyang tapang ay nagpabago ng takbo ng kasaysayan.